Sa edad na 7 years old, nagmamaneho na siya ng mga pasadyang ginawang mamahaling sasakyan. Pagsapit ng 11 years old, nagsusuot na siya ng maliit na military uniform habang may dalang kargadong Colt .45 na sandata. Nagbabakasyon din siya sa Swiss Alps. Nang tuluyan niyang makuha ang kapangyarihan, wala na sa eksena ang lahat ng general na nakatayo sa tabi ng kabaong ng kanyang ama. Ang kanyang personal na yaman ay pinaniniwalaang nakatago sa mahigit 200 lihim na bank account sa hindi bababa sa 6 na bansa. Ang mga hacker na konektado sa kanyang rehimen ay inaakusahang nakapagnakaw ng mahigit 5 bilyong dolyar na cryptocurrency. Samantala, ang bansang kanyang pinamumunuan ay may yamang mineral na tinatayang nagkakahalaga ng 6 hanggang 10 trilyong dolyar. Hindi ito kwento ng isang kontrabidang karakter sa pelikula. Ito ang kwento ni Kim Jong-un, ang kataas-taasang pinuno ng North Korea. Ngunit ang tanong kung gaano ba talaga siya kayaman ay walang simpleng sagot. Dahil sa kanyang bansa, halos walang malinaw na hangganan sa pagitan ng personal na kayamanan at yaman ng estado. Bilang ganap na pinuno ng isang bansang may nuclear weapon, ang kapangyarihan at kayamanan ay tila nagsasama sa iisang kamay. Habang humigit kumulang 45% ng populasyon ang nahaharap sa matinding kakulangan sa pagkain, may mas malalim pang kwento sa likod ng kayamanan ng dinastiyang Kim. Ang matutuklasan ninyo tungkol sa paraan ng kanilang paghawak sa yaman ay maaaring magbago sa inyong pananaw kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na mayaman, lalo na kapag ang kayamanan ay hindi naaabot ng batas, mga sanksyon ng ibang bansa, o kahit ng mga institusyong nilikha upang pigilan ang isang tao na kontrolin ang buong bansa. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The Inheritance, a childhood built on gold, guns, and false passport. Ang kwento ng kayamanan ni Kim Jong-un ay hindi nagsimula nang siya ang maging pinuno. Nagsimula ito sa isang kabataang nabuhay sa napakalaking privilege. Isang antas ng karangyaan na maging ang mga tagapagmana ng mga bilyonaryo sa kanluran ay tila payak kung ihahambing. Opisyal na ipinanganak siya noong January 3, 1983, bagamat maging ang petsang ito ay pinagtatalunan. Sa dinastiyang Kim, maging ang mga kaarawan ay itinuturing na lihim na impormasyon. Si Kim ang ikatlong anak ni Kim Jong-il. Lumaki siya sa Ryongson Residence sa Pyongyang, isang napakalawak na palasyong may pribadong mga cinema, bowling alley, spa, karerahan ng kabayo, at halos lahat ng luho na kayang kunin ng isang absolute na pinuno mula sa ekonomiyang kanyang kontrolado. Bilang bata, nagmamaneho siya ng mga mamahaling European cars na espesyal na ginawa para sa kanya. Sa mga handaan, inihahain ang mga imported na pagkain habang nakahanda ang mga limusin at isang pribadong nakabaluting tren para sa kanyang biyahe. Nagbabakasyon siya sa Swiss Alps, sa French Riviera at sa iba pang lugar na hindi kailanman makikita ng karaniwang mamamayan ng North Korea. Ang mga paglalakbay na ito ay isinasagawa gamit ang mga pekeng pasaporte sa ilalim ng mahigpit na seguridad at pinangangasiwaan ng matataas na opisyal ng rehimen ang bawat galaw niya. Nag-aral si Kim sa lungsod ng Bern sa Switzerland gamit ang alias na Pak-un. Bagamat itinuturing na payak ang kanyang pamumuhay ayon sa pamantayan ng Europa, napakalayo pa rin nito sa karaniwang buhay ng isang North Korean. Mahilig siya sa basketball at sa kulturang Amerikano. Nangolekta siya ng mga memorabilia ni Michael Jordan at nahumaling sa National Basketball Association. Isang interes na kalaunan ay naging bahagi ng isa sa mga pinakakakaibang pangyayaring diplomatiko sa ika-21 siglo. Ang paggamit ng mga pekeng pasaporte ay matagal ng kaugalian ng kanilang pamilya. Si Kim Jong-il ay gumagamit ng iba't ibang pagkakakilanlan kapag bumibiyahe sa ibang bansa, at ang sistemang ito ay ipinagpatuloy din sa kanyang mga anak bilang bahagi ng seguridad ng rehimen at ng kanilang pananatili sa kapangyarihan. Hindi lamang marangya ang kanyang kabataan, maingat itong idinisenyo upang hubugin ang isang pinunong sanay sa labis na karangyaan, umaasang susundin ng lahat ang kanyang utos at naniniwalang ang buong yaman ng isang bansa ay bahagi ng kanyang personal na mana. Hindi garantisado na si Kim Jong-un ang magiging susunod na pinuno. Ang kanyang nakatatandang kapatid sa ama na si Kim Jong-nam ang unang itinuturing na tagapagmana ng kapangyarihan. Ngunit noong 2001, nasangkot si Kim Jong-nam sa isang iskandalo matapos siyang mahuling gumagamit ng pekeng pasaporte habang sinusubukang bumiyahe patungong Tokyo upang bumisita sa Tokyo Disneyland.
Napahiya ang rehimen dahil sa insidenteng ito at tuluyan siyang nawala sa listahan ng mga posibleng humalili sa kanyang ama. Nang mamatay si Kim Jong-il noong December 2011, ang ikatlong anak, ang tahimik, mahilig sa basketball at nag-aral sa Switzerland, ang siyang nagmana ng kontrol sa militar, ekonomiya, nuclear program at sa isang napakalawak na sistemang pinansyal na dinisenyo upang mapanatili ang kayamanan ng dinastyang Kim anuman ang mangyari sa bansang kanilang pinamumunuan. Ang mga general na nagbuhat sa kabaong ni Kim Jong-il na noon ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng militar ay isa-isang naalis sa kanilang mga posisyon. Ang ilan sa kanila ay tuluyan pang nawala sa publiko. Mabilis, masusi at walang awa ang kanyang pagpapatatag ng kapangyarihan. Sa loob lamang ng 2 taon matapos maging pinuno, hindi na lamang si Kim Jong-un ang leader ng North Korea. Siya na mismo ang naging mukha at sentro ng buong estado. Kung ang lahat ng general na dumalo sa isang libing ay nawawala sa loob ng 2 taon, simpleng pagpapatatag lang ba ito ng kapangyarihan o may mas madilim na nangyari sa likod ng mga pangyayari? The Hidden Fortune, 200 bank accounts, 6 countries. Ang pinakakilalang pagtataya sa personal na yaman ni Kim Jong-un ay humigit kumulang $5 billion, isang bilang na inilathala noong 2013. Noong panahong iyon, kabilang siya sa mga pinakamayayamang pinuno sa mundo, kasunod nina Vladimir Putin at Donald Trump. Ngunit mahigit 1 dekada na ang lumipas at ayon sa maraming pagsusuri, mas malaki na ngayon ang tunay niyang yaman. Mahirap itong sukatin dahil hindi ito nakalagay sa mga pampublikong kumpanya, real estate o mga negosyong madaling maipresyo. Sa halip, pinaniniwala ang nakatago ito sa mahigit 200 lihim na bank account sa iba't ibang bansa tulad ng Austria, Switzerland, Luxembourg, China, Singapore at Russia. Marami sa mga account na ito ang umano'y nakapangalan sa mga peking identity at inilagay sa maliliit na bangkong hindi gaanong mahigpit ang regulasyon upang maiwasan ang masusing pagsusuri laban sa money laundering. Gayunman, ang personal niyang kayamanan ay maliit lamang kumpara sa kabuuang yaman na kanyang kontrolado. Noong 2024, tinatayang nasa pagitan ng $26.6 billion at $32 billion ang kabuuang ekonomiya ng North Korea at halos bawat dolyar na nalilikha rito ay dumaraan sa sistemang kontrolado ng iisang tao, si Kim Jong-un. Walang independent auditor sa North Korea. Walang parlamento na may tunay na kapangyarihang suriin ang paggasta ng gobyerno. Wala ring malayang media na maaaring magsiyasat o maglantad ng maling paggamit ng pondo. Sa madaling salita, ang buong ekonomiya ng bansang may humigit kumulang 26 na milyong mamamayan ay umiikot sa sistemang direktang sumusunod sa isang tao lamang. At ilang ulit nang ipinakita ni Kim na para sa kanya, halos walang pinagkaiba ang kaban ng bayan at ang sarili niyang bank account. Sa ilalim ng lupa ng North Korea ay nakahimlay ang isa sa pinakamalalaking yamang mineral sa mundo. Kabilang dito ang mga rare earth elements, carbon, iron ore, ginto at magnesite. Tinatayang umaabot sa 6 hanggang 10 trilyong dolyar ang kabuuang halaga ng mga reserbang ito. Sa kasalukuyan, hindi pa ito ganap na napapakinabangan dahil sa kakulangan ng infrastruktura at sa mga internasyonal na parusa. Ngunit nananatili itong napakalaking potensyal na kayamanan. Dahil dito, bagamat kabilang ang North Korea sa pinakamahihirap na bansa batay sa kasalukuyang ekonomiya, isa rin ito sa mga bansang may pinakamalaking potensyal na yaman batay sa likas nitong mineral. At ang lahat ng yamang ito ay kontrolado ni Kim Jong-un. Walang kumpanyang maaring magmina sa North Korea nang walang pahintulot ng rehimen. At walang kita mula sa pagmimina ang maaring mapunta sa sinumang wala sa ilalim ng kanilang kontrol. Para itong isang napakalaking ipon na hindi pa maaaring galawin ngayon, ngunit ang sinumang may kontrol sa North Korea ay may hawak din sa posibleng trilyong dolyar na yaman sa hinaharap. Sa ngayon, ang taong may ganap na kontrol sa kayamanang iyon ay iisa lamang, walang kahalili, walang tunay na nagbabantay at walang planong ipamahagi ang kapangyarihang iyon. The Revenue Machine, Office 39, State Hackers, and Billions from Crime. Ang pinakanatatanging bahagi ng imperyong pinansyal ni Kim Jong-un ay hindi ang laki nito, kundi ang pinagmumulan ng pera. Habang ang karamihan sa mga bansa ay kumikita mula sa buwis, kalakalan, at pamumuhunan, ang rehimen ng North Korea ay inaakusahan ng pagpapatakbo ng isang hiwalay na sistemang kumikita sa pamamagitan ng iba't ibang ilegal na gawain.
Ang sentro ng sistemang ito ay ang Office 39, isang lihim na tanggapan sa loob ng Workers' Party of Korea na umano'y responsable sa paglikom ng dayuhang salapi. Kabilang sa mga aktibidad na iniuugnay rito ang pagpupuslit ng armas, ilegal na bentahan ng ipinagbabawal, pagpupuslit ng ginto, pamemeke ng pera at dokumento at iba't ibang uri ng pandaraya. Ayon sa iba't ibang estimate, kumikita ang Office 39 ng humigit kumulang 500 million hanggang $2 billion kada taon. Ang operasyong ito ay pinangangasiwaan ng kapatid ni Kim Jong-un na si Kim Yo-jong upang matiyak na ang pinakamahalagang pinagkukunan ng kita ng rehimen ay nananatiling nasa direktang kontrol ng kanilang pamilya. Ang ikalawang haligi ng kanilang sistema ay ang cybercrime. Sa sentro nito ang Lazarus Group, isang grupong iniuugnay sa militar at intelligence ng North Korea. Ayon sa iba't ibang ulat, nakapagnakaw na ito ng mahigit $5 billion sa pamamagitan ng mga cyber attack laban sa mga bangko, cryptocurrency exchange at iba pang institusyong pinansyal sa iba't ibang panig ng mundo. Isa sa kanilang pinakamalalaking operasyon ay ang umano'y pagnanakaw ng $1.5 billion mula sa Bybit, isang cryptocurrency exchange. Ang halagang ito ay mas malaki pa kaysa sa taunang budget ng depensa ng ilang bansa. Ang mga nanakaw na cryptocurrency ay umano'y nililinis gamit ang mga shell company, cryptocurrency mixing services at decentralized exchanges upang maitago ang pinagmulan ng pera. Pagkatapos nito, ginagawa itong totoong salapi na muling bumabalik sa rehimen. Hindi ito simpleng operasyon ng mga ordinaryong hacker. Isa itong mataas na antas ng cyber operation na isinasagawa ng mga sinanay na hacker na may suporta ng isang estado gamit ang infrastrukturang ibinibigay ng gobyerno at tinatarget ang mga sistemang pinansyal na hindi dinisenyo upang depensahan ang sarili laban sa mga pag-ataking isinasagawa ng isang buong bansa. Ang ikatlong haligi sa pilitang paggawa. Nagpapadala rin ang North Korea ng mga manggagawa sa mga construction site, pabrika at operasyon ng pagtutroso sa mga bansang tulad ng Russia, China at ilang bansa sa Africa at gitnang silangan. Tinatayang kumikita ang programang ito ng $1.2 hanggang $2.3 billion kada taon. Ngunit ang mga manggagawa ay pinaniniwala ang tumatanggap lamang ng humigit kumulang 10% ng kanilang sahod habang ang natitirang pera ay kinukuha ng rehimen at direktang napupunta sa mga pondong kontrolado ng pamunuan. Ayon sa mga pandaigdigang organisasyon para sa karapatang pantao, ang kalagayan ng mga manggagawang ito ay maihahambing sa modernong uri ng pagkaalipin. Wala silang kalayaang lumipat ng trabaho, wala silang karapatang basta magbitiw, wala silang malayang legal na kinatawan, at palagi silang binabantayan ng mga tauhan ng rehimen. Madalas ding gamitin ang pagbabanta laban sa kanilang mga pamilyang naiwan sa North Korea upang matiyak ang kanilang pagsunod. Kapag pinagsama ang tatlong pinagkukunan ng kita, Office 39, Lazarus Group, at sa pilitang paggawa, tinatayang nakakalikom ang rehimen ng $3 hanggang $9 billion bawat taon sa kabila ng malawak na mga internasyonal na parusa na dinisenyo upang pigilan ang ganitong uri ng kita. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagpasok ng salapi. At ang bahagi ni Kim Jong-un sa kita na ito ay tila nakadepende lamang sa kung gaano karami ang nais niyang gamitin. Kung ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng isang bansa ay hacking, pagpupuslit at sa pilitang paggawa, maituturing pa ba itong isang normal na bansa o isa na itong pinakamabigat na armadong organisasyong kriminal sa mundo? The Lifestyle, $30 million in alcohol. Dito makikita kung paano nagiging personal na karangyaan ang perang nalilikom ng rehimen. Hindi lamang nag-iipon ng kayamanan si Kim Jong-un, ginagastos din niya ito sa antas ng luho na tila katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap noong bata pa siya. Ngunit ngayon ay gamit ang yaman ng isang buong bansa. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang masikryong ski resort na itinayo noong 2013 sa mismong utos ni Kim Jong-un upang muling maranasan ang pamumuhay na kanyang naranasan sa Bern, Switzerland, noong siya ay nag-aaral pa roon. Mayroon itong makabagong ski lift, maayos na mga ski slope at mamahaling matutuluyan. Lahat ng ito ay itinayo sa isang bansang kung saan malaking bahagi ng populasyon ay nahihirapang makakuha ng sapat na pagkain, lalo na ang magbakasyon para sa libangan. Bagamat ipinakilala ang resort bilang destinasyon para sa mga dayuhang turista, malinaw sa maraming tagamasid ang tunay nitong layunin. Itinayo ito dahil nais ng kataas-taasang pinuno na makapag-ski ng hindi na kailangang umalis ng North Korea.
Ang koleksyon ng sasakyan ni Kim Jong-un ay tinatayang lampas sa 100 mamahaling European cars. Kabilang dito ang mga armored limousine, isang Mercedes-Maybach S650 Guard, isang Rolls-Royce Phantom, at isang bagong Mercedes-Benz SUV. Ang mga sasakyang ito ay iniulat na naipasok sa North Korea sa kabila ng mga parusa ng United Nations na nagbabawal sa paglipat ng mga mamahaling produkto sa bansa. Noong 2023, personal pang nagbigay si Vladimir Putin ng isang Aurus Senat limousine kay Kim Jong-un sa isang diplomatikong pagbisita. Ang Aurus ay madalas na tinatawag na sagot ng Russia sa Rolls-Royce at ang regalong ito ay naging simbolo kung paano malalampasan ng mga ugnayang pampulitika ang ilang internasyonal na parusa. Ayon sa mga ulat, gumagastos si Kim ng humigit kumulang $30 million bawat taon para lamang sa mga imported na alak. Kabilang dito ang mamahaling Scotch whiskey, Hennessy Cognac, Crystal Champagne at mga alak mula sa rehiyon ng Bordeaux sa France. Ang halagang ito ay mas mataas pa kaysa sa pinagsamang taunang kita ng libu-libong pamilyang North Korean. Maging ang kanyang mga sigarilyo ay binalot umano sa gintong foil. Ang kanyang personal na chef na si Kenji Fujimoto, isang Japanese sushi chef na unang nagsilbi kay Kim Jong-il, ay tumakas noon mula sa North Korea. Ngunit kalaunan ay muling pinayagang bumalik ni Kim Jong-un. Para sa ilan, senyales ito ng pagtitiwala sa isang matagal ng kakilala. Para naman sa iba, patunay ito ng kumpiyansa ng pinuno na walang sino mang naging bahagi ng kanyang mundo ang tuluyang makakatakas sa impluwensya ng rehimen. Hindi lamang iisang chef ang bumubuo sa kanyang marangyang pagkain. Patuloy na nag-aangkat ang rehimen ng caviar, Kobe beef, Brazilian coffee, Parma ham, lobster at Emmental cheese. Sinasabing labis ang pagkahilig ni Kim sa Emmental cheese, kaya nagpadala pa siya ng mga opisyal sa France at Switzerland upang pag-aralan ang tunay na paggawa nito. Nagbunga ito ng isang proyektong pinunduhan ng Estado para sa paggawa ng keso, isang programang sinasabing isinagawa dahil lamang sa personal na kagustuhan ng isang tao. Noong 2024, tinatayang gumastos si Kim ng halos $51.92 million sa pag-aangkat ng mga mamahaling produkto na ipinamimigay bilang regalo sa kanyang mga kaalyado sa politika. Kabilang dito ang mga mamahaling relo, electronics, alak at designer goods na ginagamit upang mapanatili ang katapatan ng mga taong nasa kanyang paligid. Sa sistemang ito, ang katapatan ay hindi lamang hinihingi. Madalas itong binibili. Ang marangyang pamumuhay na ito ay hindi lamang personal na luho. Isa itong sistemang pinupunduhan ng kita ng Estado na papanatili sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga internasyonal na parusa at pinaiikot sa paniniwalang ang personal na kagustuhan ng kataas-taasang pinuno ay maaaring maging prioridad ng buong bansa. The Purges, How Kim Protects His Wealth by Eliminating Everyone Who Threatens It. Ang napakalaking yaman na ito ay nangangailangan ng higit pa sa mga lihim na bank account at matinding seguridad. Ayon sa maraming pagsusuri, ang pinakamahalagang proteksyon ng kayamanan ni Kim Jong-un ay siya ring nagpoprotekta sa kanyang kapangyarihan, ang sistematikong pag-aalis sa sinumang itinuturing na banta. Isa sa pinakakilalang kaso ay ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa ama na si Kim Jong-nam. Noong February 2017, kinitil si Kim Jong-nam sa Kuala Lumpur International Airport matapos siyang lapitan ng dalawang babae na nagpahid ng VX nerve agent sa kanyang mukha. Ang VX ay isang napakadelikadong kemikal na sandata at ang daming ginamit sa insidenteng iyon ay sapat umano upang makakitil ng maraming tao. Nakitil si Kim Jong-nam makalipas lamang ang humigit kumulang 20 minuto. Malawakang iniugnay ng maraming pamahalaan at investigador ang pagpaslang sa rehimen ng North Korea. Ang mensahe nito ay malinaw. Ang paglayo sa bansa ay hindi garantiya ng kaligtasan. Ang distansya ay hindi proteksyon. At maging ang pagiging kapamilya ay hindi nagbibigay ng kaligtasan. 2 taon bago nito, noong 2013, ipinakitil din ni Kim ang kanyang tiyuhin na si Jang Song-taek. Si Jang ang nagsilbing pangunahing tagapayo ni Kim noong mga unang taon ng kanyang pamumuno at malawakang itinuturing noon bilang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa North Korea. Sa huli, inakusahan siya ng pagtataksil sa bansa, korupsyon at pagtatayo ng sariling pangkat sa loob ng pamahalaan. Pagkatapos ay isinagawa ang kanyang pagkitil sa paraang malinaw na nagsisilbing babala. Walang ugnayang pampamilya, pampolitika o pang-institusyon ang makapagliligtas
sa sinuman kapag itinuring siyang kalaban ng kataas-taasang pinuno. Iniulat na ipinakita pa ang kaso sa state media upang maiparating sa lahat ng opisyal ng bansa ang maaring kahinatnan ng sinumang mapaghinala ang hindi na tapat sa pamumuno. Mula noong 2013, nagsagawa si Kim Jong-un ng sunod-sunod na paglilinis sa hanay ng matataas na opisyal ng militar, partido at intelligence services. Ang layunin nito, ayon sa maraming pagsusuri, ay alisin ang mga posibleng kalaban bago pa sila makapag-organisa ng anumang pagtutol habang tinitiyak na ang mga sistemang pinansyal, militar at paniktik ng bansa ay nananatiling direktang sumusunod sa iisang pinuno lamang. Umaabot din ang sistemang ito sa susunod na henerasyon ng pamilya Kim. Noong 2022, unang ipinakilala sa publiko ang anak na babae ni Kim Jong-un na si Kim Ju-ae. Marami ang naniniwalang siya ang inihahandang maging susunod na pinuno ng bansa. May mga ulat na maging ang matataas na opisyal ay yumuyuko sa tuwing kinakausap siya. Sa murang edad, nakita siyang nagsusuot ng mamahaling Cartier na relo at Dior na jacket na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1,900 sa isang bansang kung saan ang karaniwang taunang kita ng maraming mamamayan ay hindi man lamang sapat upang makabili ng isang designer accessory. Malinaw ang malaking agwat ng kanilang pamumuhay. Samantala, ang asawa ni Kim na si Ri Sol-ju na dating mga awit ay madalas makita sa mga pampublikong okasyon na nakasuot ng mga produktong mula sa Versace, Tiffany at Cortings, Gucci at may dalang mga handbag ng Dior. Mga tatak ito na karamihan sa mga mamamayan ng North Korea ay maaaring hindi pa kailanman nakita o narinig. At para sa maraming tagamasid, ito mismo ang mensahe. Ang hayagang pagpapakita ng marangyang pamumuhay ng pamilya Kim ay hindi simpleng pagpapakitang gilas. Isa itong sinasadyang pagpapakita ng kanilang natatanging katayuan, para bang ipinapakita nilang ang naghaharing pamilya ay kabilang sa isang antas na napakalayo sa ordinaryong mamamayan, kaya halos imposibleng ikumpara ang kanilang pamumuhay. Sa sistemang ito, ang kayamanan ay simbolo ng kapangyarihan, ang marangyang pamumuhay ang mensahe, at ang sunod-sunod na paglilinis sa mga kalaban ang nagsisiguro na walang maglalakas loob na kwestiyonin ito. The Fortress, 100,000 guards, nuclear weapons, and a cult that makes him God. Dito naiiba si Kim Jong-un sa halos lahat ng bilyonaryo, oligarko at pinuno ng estado sa mundo. Ang kanyang kayamanan ay hindi pinoprotektahan ng mga batas sa negosyo, mga institusyong pinansyal o pribadong security company. Sa halip, pinoprotektahan ito ng isang piling unit ng militar na may humigit kumulang 100,000 na tauhan na kilala bilang ang Supreme Guard Command. Isa itong espesyal na puwersa na eksklusibong sinanay upang protektahan ang pamilya Kim at tiyaking mananatili ang kanilang kapangyarihan. Ang espesyal na unit na ito ay may mga makabagong sandata, nakabaluting sasakyan at tumatanggap ng mas malaking pondo kaysa sa alinmang unit ng militar sa North Korea. Hindi ito ordinaryong security detail. Isa itong pribadong hukbo na ang katapatan ay hindi sa estado kundi kay Kim Jong-un mismo. Sinanay ang mga miyembro nito upang kumitil o makitil para sa kanilang pinuno ng walang pag-aalinlangan. Sa likod ng hukbong ito ay ang arsenal ng mga nuclear weapon ng North Korea. Tinatayang mayroon ang bansa ng 40 hanggang 50 nuclear warheads, bukod pa sa patuloy na pinalalawak nitong missile program na may kakayahang tumama sa mga target sa kabilang panig ng karagatang Pasipiko. Ayon sa maraming pagsusuri, ang mga sandatang ito ay hindi lamang para sa depensa ng teritoryo ng bansa. Mas mahalaga ang papel nito sa pagpapanatili ng rehimen ni Kim Jong-un dahil pinipigilan nito ang ibang bansa na piliting palitan ang kanyang pamahalaan nang hindi nanganganib sa posibleng ganting ataking nuklear. Sa ganitong pananaw, ang mga nuclear weapon ay hindi lamang panlaban sa pagsalakay. Ito ang pinakamahalagang garantiya ng pananatili ng kanyang kapangyarihan. Isa itong huling pananggalang para sa isang pinunong ang kayamanan, impluwensya at buhay ay nakasalalay sa pagpapatuloy ng sistemang hindi kinikilala ng malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad. Ngunit may mas malalim pang pundasyon ang kapangyarihan ng dinastiyang Kim. Sa loob ng 3 henerasyon, unti-unting binuo ng kanilang rehimen ang isang sistema ng paniniwala na inilalarawan ang naghaharing pamilya bilang higit pa sa ordinaryong tao.
Sa pamamagitan ng state media, sistema ng edukasyon, mga monumento, at mga sapilitang seremonya, patuloy na ipinapalaganap ang mensaheng ang autoridad ng pamilya Kim ay hindi lamang pampulitika kundi tila itinadhana at hindi dapat kwestiyonin. Ito ang tunay na depensang nagpoprotekta sa kayamanan at kapangyarihan ni Kim Jong-un. Hindi mga bank vault, hindi encryption, hindi mga abogado, kundi ang kombinasyon ng 100,000 na piling sundalo, mga nuclear weapon, at isang malawak na kulto sa personalidad na naglalagay sa kataas-taasang pinuno sa halos hindi matatawarang posisyon. Hindi tulad ni Elon Musk na kailangang sumunod sa mga batas, ni Mohammed bin Salman na kailangang balansehin ang politika ng kanyang bansa, o ng pamilyang Ambani family na kumikilos sa loob ng isang demokratikong sistema, si Kim Jong-un ay halos walang institusyong may kakayahang managot sa kanya. Sa kanyang sistema, ang kanyang kayamanan ay ang bansa, at ang bansa ay siya ring pinagmumulan ng kanyang kayamanan. Mananatili ang sistemang ito hanggat nananatiling matatag ang kulto sa personalidad, ang mga puwersang nagbabantay sa kanya, at ang kakayahan ng kanyang rehimen na panatilihin ang nuclear weapon. Hindi na ito simpleng pamamahala ng kayamanan, isa na itong halimbawa ng ekonomiya ng ganap na kapangyarihan, at hanggang ngayon, wala pang puwersang napatunayang kayang tuluyang buwagin ito. Kung naging kapakipakinabang at nakatawag pansin sa inyo ang ganitong uri ng malalim na pagsusuri, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang mga nakatagong kayamanan ng 5 pinakalihim na diktador na nananatili pa ring nasa kapangyarihan, mga pinunong ang pinagsama-samang yaman ay maihahambing sa kabuuang ekonomiya ng ilang bansang kanluranin, ngunit ang kanilang mga lihim na sistemang pinansyal ay nananatiling bihirang masilip ng mundo.